kapusohang actor Alger Abrenica na piling gumanap bilang Machete para sa isang television series. Sana ako na talaga. Sana ako na talaga. Matagal na ring usap-usapang si Alger ang gaganap na papel na Machete na tungkol sa isang matipunong lalaking inukit sa kahoy na nabubuhay tuwing gabi. Taong 1990, nang unang isinapelikula ito kung saan si Cesar Montano ang gumanap na Machete at muli itong isinapelikula noong 1994 kung saan si Gardo Versosa naman ang gumanap na bida. At ngayon, si Alger nga ang napiling gaganap bilang Machete para sa television series sa Kapuso Network. Last year akala ko gagawin ko na ganito, ganyan. Kasi kung may audition, mag-audition talaga ako. Pero hindi na kinailangan, parang, ewan ko sa akin lang binigay. Pero coincidentally, nakatrabaho ni Alger ang unang Machete na si Cesar Montano sa katatapos lang na fantaseryeng Illumina. Siya ang pinakaunang Machete talaga sa atin at kumbaga nagawa na niya. Marami siyang mga tips and advices sa paggawa ng Machete. I'm pretty sure Alger can do that better than I did. Papalaki siya ng katawan at ayusin niya lang yan. Kayang-kaya mo yan, Alger. And I'm very, very confident na kayang-kaya mo yan. Magagawa mo na mas maganda yan. At may syempre hindi may iwasan na may love scenes dyan na ginagawa ko na. Handa naman akong gawin. Siguro kaya ko na. Hindi na ako teenager ngayon eh. 20 years old na ako. I think matured na ako I'm matured enough para gawin na yung mga bagay na gano'n. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mapanagutan ng pagiging mabigyan ng chance na ganito na maging si Machete nga. Samantala, iniuugnay naman ngayon ang kapusohang actor sa Kapuso star na si Gwen Zamora. Bagay namang derechahang sinagot ng young star sa opening ng Cafe Ti Amo. No, we're not going out. We just hang together. Yan lang. Si Miss Gwen Zamora, magkaibigan na po kami at nakikita kami sa tuwing meeting ng Artist Center pero hindi pa kami. Magkaibigan lang po talaga. He's helping me with my Tagalog. Parang si Alger yung Tagalog tutor ko. Ligawan na hindi ko naman sinasabing hindi or oo kagad. Panahon na mga pagsabi at pagkakataon. Yes, si Gwen Zamora. Oy, get well soon, Gwen. She's sick but she's watching Showbiz Central. Si Fabio Ide din, get well soon. Ba't siya nagkasakit? Dalawa, ayan. Anyway, ito po ang si Casey Montero din. Hello, good luck sa radio program mo tomorrow morning from 6 to 8. Ayan. After po, ito naman gusto ko rin pasalamatan, The Optical Shop by TJ Divina Gracia. And kayo pong lahat na nandito, galaw-galaw naman para masaya. Happy Sunday lang. Dahil ito po, after ikasal yung sister ng ni Daniel Matsunaga. Alam niyo ba yon? Kinasal sa Marinduque last week. Si Heart Evangelista daw at si Daniel Matsunaga, ibang level. Gusto na rin daw magpakasal. Di ba? Good news yan. Gusto na rin daw nilang pakasal, kaya panoorin niyo po to. Almost 100% sure that it can be her. Daniel Matsunaga, plano na nga bang pakasalan si Heart Evangelista? Matapos ang masayang birthday celebration ni Daniel last week, kasama ang buong pamilya niyang lumipad pa dito sa bansa mula sa Brazil, isa pang masayang okasyon ang sinelebrate nila, ang kasal ng model na kapatid niyang si Vanessa. Magkasamang dumalo sina Daniel at Heart sa nasabing kasal na ginanap sa Bella Roca sa isla ng Marinduque this past week. At dito naging emosyonal daw ang dalawa. Very overwhelming and it's really God working his way, he's orchestrating and it went perfectly. Yeah. I guess that's why everybody was all tears during the whole ceremony. All of them, they were crying during the entire ceremony. And Daniel too, especially during his speech to me, it was like all tears. I didn't know what to do because he stopped talking for a while and then I just jumped in front of him and then I hugged him and said, I know what you mean.
It's really, really nice. Super ganda ng wedding. She cried a lot. She cried a lot She cried, I think, more than my mom. Sobra ganda sa lugar, sa Bella Roca. Everything, lahat was super nice. And I even cried for the first time because, I felt really like emotional that moment because I know that her husband right now, he's super nice guy. He's Filipino. And now I have a Filipino family, di ba? Amazing, and it was the best wedding I have seen. Matapos ang kasal na ito, tila nasa isip na rin daw ni Hart at Danielle na sumunod na lumagay sa tahimik. I even said to the manager from the place that we would be the next. I would like to have something that my sister just had. Kindergarten or in the beach, in an island, yeah. We still not planning yet because we still like focusing on the jobs first. Everything focus on the jobs and then with earnings, savings, pwede, baka susunod ng taon. Pero I need to wait first because I need to earn first because I want to be the one who's handling everything. In God's perfect time, sana diba dumating sa ganun. So, at this point, we just really want to work. Syempre, kailangan naman ng pagkain sa lamesa namin at the end of the day. So, trabaho na muna ngayon. Pero posible nga bang maapektuhan ng trabaho ang takbo ng relasyon nila? Ngayong napipinto na namang makatambal ni Hart sa Dwarfina si Dennis Trillo na matatandang minsan naling sa aktres. I trust Hart a lot and she trusts me a lot. We have a really nice relationship. And, well, I know that's her job. I have a job also here doing Graciolda, And this is our job. This is part of our job. We are professionals. And I know that's gonna have kissing scenes. I already had. And this is just our job and we understand each other and we love each other because we trust each other. We had the same dreams, so that's what's important. First and exclusive, mga malalapit sa kontrobersyal na stylist na si Liz Uy, kabilang ang kapatid nitong si Lorraine Uy. Nagsalita na tungkol sa tunay na pagkatao ng babaeng nalilink ngayon kay Pinoy. Tutukan mo! Susunod na ang pasimuno, Aubrey Miles. Masama nga ba ang loob sa pagkakasulot ni Akihiro sa titulong First Celebrity Soul Survivor? Aubrey Miles, live na live.